Magandang araw mga sangkay, welcome back po sa aking channel. For today's video, ibabahagi ko sa inyo yung paggawa ko ng butter cheese loaf. Pero bago tayo magsimula ay please like at share naman ang ating video. At pakisubscribe na rin po kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe. At pindutin mo na rin ang bell button para ikaw laging updated kung sakaling may upload ako na bagong video. So yung mga sangkay, simulan na po natin. At ngayon ay sisimulan na natin ang pagtimpla ng ating dough. So bale, unang ingredients natin ay ang ating asukal. Gumamit ako ng light brown sugar. Sunod ay asin. At naglagay ako ng powder milk. Sunod ay butter. So kung wala kayong butter ay pwede naman po margarine. At naglagay tayo ng vanilla, lard at tubig. So as part 10 mga sangkay ay tunawin muna natin yung ating asukal at asin na ating linagay gamit yung ating wire whisk. So ayun mga sangkay, bali meron na pala akong Facebook page. Sana po ay masundan nyo rin po. Pakipalo na rin po kung sakaling makikita nyo ang aking page. At dito sa part ito mga sangkay, kung sakaling nahalo na natin maayos, ay ilagay na natin yung ating harina. At kasama na rin po ang kanyang yeast. So bali wag nyo kakalimutan yung yeast dahil hindi po lalaki ang ating tinapay kung sakaling wala po tayong yeast or pampalsa. At sa part na yan ay bubuuhin lamang po natin yung ating dough. Gagamitan natin yan ng roller para sa pagpapakinis ng ating masa. At kung sakaling kayo po ay walang makina at gagawa kayo ng ating tinapay ay pwede po kayong magmano-mano. Bali yung ating tubig ay magdagdag lamang po kayo para mas malambot po yung ating dough at hindi kayo mahirapan sa pagpapakinis ng ating dough gamit ang mano-mano. So sa part na yan ay gumamit tayo ng makina. Kung ikaw ay baguhan ay mag-iingat po sa paggamit ng ating makina dahil delikado po yan sa baguhan. Kailangan po ay may nakatingin sa inyo or sumusubaybay sa inyo habang kayo ay gumagamit ng ating makina. At pagkatapos ating makina mga sangkay ay timbangin muna natin, bali 180 grams. So ayan, bali meron tayong 10 piraso. At ayan, yung sa part na yan, pagkatapos natin timbangin ay bali gagamitin natin ng rolling pin para sa pagpapanipis ng ating masa. At pag ating na napanipis yung ating masa ay papahiran lamang natin ng butter. So nasa sa inyo po mga sangkay kung gaano karaming butter yung gusto nyong ilagay. So ayan, bali medyo tunaw na dapat na butter yung ating ipapahid para madaling ipahid sa ating masa. At pagkatapos natin mapahiran ng butter ay lagyan na po natin ng cheese. Kahit anong brand po ng cheese mga sangkay. Bali nasa sa inyo rin kung gaano karaming cheese ang gusto nyong ilagay. At kapag katapos natin lagyan ng cheese ay i-roll lamang po natin. Huwag pong hihigpitan masyado. Bali magaan lamang po yung ating kamay sa pag-roll ng ating dough na may cheese. So ayan, bali ganyan lamang po kasimple ang paggawa ng ating butter cheese loaf. At ikakat natin sa 8. So ayan, bali 8 piraso po yung cut ng ating isang baston. At pagkatapos natin makat ay ilagay na po natin sa ating lanera. Gamit yung ating lanera pala ay lanera ng Small Tasty po yung ating ginamit dyan mga sangkay. So bali ganyan po yung pagsalansan ng ating nakaputol na butter cheese loaf. At kung ikaw naghahanap pa ng iba pang recipe about baking ay magpasyalan nyo lamang po yung aking channel mga sangkay, Marchel TV. Marami na po tayo naka-upload dyan na video about baking. Sana po ay makatulong sa inyo. Then mga sangkay, inuulit ko, wag po kayo basta-basta magpa-fast forward ha. Dahil maiksi lang yung ating video ay para masundan nyo po ng maayos yung ating video kapag kayo ay gumawa. So ayan, paki-like at share ang ating video at paki-subscribe na rin po kung sakaling kayo po hindi pa nakapag-subscribe. So ayan, bali ito na yung ating pangalawang baston, cut lang sa 8. At pag nakat na natin yan ay diretso na natin lagay sa ating lanera. So ganyan lamang po kadali ang paggawa ng ating butter cheese loaf. At para sa mga baguhan pa lamang po sa paggawa ng tinapay, tiyaga-tiyaga lamang po. Normal lang po tayo na magkamali dahil hindi po kasi basta-basta ang matuto o sa paggawa ng tinapay. At ayan, bali papalasahin muna natin o palalakihin muna natin yung ating tinapay. At after 2 hours and 30 minutes ay pwede na po natin isalang. Bali pinahiran ko po yan sa ibabaw ng egg yolk na may gatas bago natin isalang. So ayan, bali lulutuin natin ng ilang minuto ang ating butter cheese loaf. At after 10 minutes, simula nung ating isinalang, ililipat po natin sa taas. Bali dyan na po natin naantayin maluto sa taas. Papupulahin lamang po natin yung ibabaw ng ating sinasalang or niluluto. So ayan, bali ang purpose ng pag-angat natin yan mga sangkay is para hindi masunog yung ilalim ng ating tinapay. Kung mapapansin nyo yung ibabaw medyo puti pa. At dyan sa ibabaw na natin naantayin yan pumula yung ibabaw ng ating tinapay. At after 8 minutes ay aalisin na po natin dahil luto na yung ating
sinalang. So bali linuto lamang natin ng 18 minutes, 10 minutes sa baba at 8 minutes sa itaas. So ayun na po yung ating finished product ng ating butter cheese loaf. Ayan, bali mas maganda po kung babalutin nyo muna bago i-display. So bali palamagin nyo po muna bago balutin. At sana ay nakatulong sa inyong video na to. Maraming salamat po. See you on my next video.